Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards at 13th Macatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Ospital ng Maynila puno na ng mga nadali ng leptospirosis. Mga pasyente nagtitiis sa pasilyo ng ospital. Ang iba pang update ihahatid ng News 5 live. It's been raining in LRT, hindi ka ba nilalamig? Mga pasahero, nabasa nang biglang umulan sa loob ng LRT. Mayor Leni Robredo, itinuturing na nga bang kaalyado ng mga Marcos? May sagot dyan ang palasyo. Nakakulong na si Senator Jinggoy na ospital. Hindi raw totoong nadulas sa banyo, kundi lumagutok ang tuhod. Mga kapatid natin sa Baguio, La Union at Pangasinan, dapat maghanda sa malakas na ulang dala ng habagat. May mga maaga nang nagdeklara ng walang pasok. At eto na nga, Ivana Alawi, rumespak. Binanatan ang bilyong-bilyong pondo sa flood control habang nagre-repack ng relief goods. Nagpambuno sa kalsada ang isang snatcher at ang biniktima niyang senior citizen sa Cagayan de Oro City. Ang pinagagawa nila, kwintas ay nakalang ginto pero peke pala. Aniya sa frontline sa balita si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Ligaway, oh. Sa pool sa video ang tila pagpapambuno ng dalawang lalaki sa gitna ng kalsada sa Cagayan de Oro City hapon nitong Lunes. Ang lalaking naka-helmet dali-daling sumakay sa nag-aabang na motor sabay harurot palayo habang ang lalaking nakaputi naiwan sa kalsada. Agad siyang tumayo at pinulot ang kanyang mga gamit. Ang naturang eksena, snatching pala. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, patawid sana ang 77 anyos na biktima nang biglang hablutin ng suspect ang suot nitong kwintas. Buti na lang ang natangay nilang alahas, hindi pala totoong ginto at nagkakahalaga lang ng 250 pesos. Agad namang nakilala ang mga suspect. Target list talaga sila sa illegal drugs. So ito yung main na nag-resell ng illegal drugs. Identified na sila. May mga transaction din sila, nagtatransact talaga sila. Madaling araw nitong Martes, nadakip ang isa sa mga suspect sa ikinasang bypass operation ng mga pulis. Nakatakas naman ang kanyang kasama matapos makatunog na pulis ang kanilang katransaksyon. Nakuha mula sa suspect ang 6.1 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 41,000 pesos. Na-recover din ang ginamit nilang motor. Mahaharap ang nahuling suspect sa reklamong theft at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patuloy namang tinutugis ang kanyang kasabwat. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mahigit 100,000 pisong pampasweldo sana sa mga guro ang tinangay ng isang lalaking nanloob sa paaralan sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Carol De Asa. Pasado alas 12 ng madaling araw noong August 22, makikita ang pag-akyat ng lalaking nakaasul na sombrero sa bakod ng hagdanan ng isang private school sa Barangay Sauyo, Quezon City. Nang makapasok, dumiretso siya sa isa sa mga kwarto. Dito makikita ang paghalughog ng suspect. Ilang sandali pa, naglakad siya palayo, bitbit ang mga ninakaw na gamit. Kita rin sa isa pang kuha ng CCTV ang pagtakas ng suspect kasama ang isa pang lalaking nagsilbing lookout. Kinuha yung mga mahalagang gamit, cellphones, hard drive, pera, cash na pampasahod sa mga guro. Wala pong security. Meron lang po natutulog isang katiwala dun sa taas po. Buti na lang hindi nagising. Nagsagawa ng backtracking at follow-up operation ang mga pulis. Dahil sa kuha ng CCTV, nakilala ng caretaker ang isang suspect dahil sa mahabang buhok nito. Nakuha sa kanya ang mga ninakaw niyang gamit kabilang ilang gadgets na nagkakahalaga ng 95,000 pesos. Sinama lang po ako dun, sir. Isa ko po na abutan din. Siya po yung nagplano nun, sir. Sumama lang po ako sa kanya. Hindi na nabawi ang higit 150,000 pesos cash na ipapasahod sana sa mga guro.
Napag-alamang dati nang nasangkot sa pagnanakaw ang dalawang sospek. Nakaharap sila ngayon sa reklamong robbery. Patuloy pang tinutugis ang kasabwat na nagsilbing lookout. Nagbabalita mula sa frontline, Carol De Asa, News 5! May bumuhos na tubig mula sa kisame ng tren ng LRT-1. Ang tanong, hindi naman uulan, kaya bakit nagkakaganyan? Alamin yan sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. Walang ulan pero basang-basa ang bago na ito ng LRT Line 1 dahil sa tumutulong tubig. Todo iwas tuloy ang mga pasahero. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang uploader ng video na si Sam Peñaflor. Kwento niya, papunta siyang FPJ station nang tumagas ang tubig sa bandang Balintawak. Sa ganung haba ng ride, talagang natutulog na lang ako since galing ako sa work pagod. Pagdating ng monumento, doon ko na nararamdaman na may tumutulo na sa buhok ko. Sabi ko, ano yung tumutulo? Pagkapa ko, basang-basa na yung buhok ko. So sabi ko, baka may nantitrip or ano. Tapos ayun, tinignan ko, merong vent kasi doon. So may tumutulo na. Inilapit namin ang insidente sa Light Rail Transit Authority. Ang bagon sa video, parte ng 4th generation trains o yung mga bagong biling tren mula sa Spain. Sa pagsisiyasat ng LRTA, barado ang drain pa ng aircon ng bagon, kaya bumuhos na lang ang tubig. Sa isa ring pahayag, ipinaliwanag naman ng Light Rail Manila Corporation, ang operator ng LRT-1, na nasira ang isang drain line valve ng air conditioning unit. Napalitan na raw ito at sumailalim pa sa safety at maintenance checks para masigurong maayos itong gagana. Naibalik na sa linya at nagagamit na muli ng mga pasahero ang nasabing tren. Hindi naman daw automatic na mapapagmulta ang operator ng LRT Line 1 dahil lang sa insidenteng ito. Pero paniguro ng pamahalaan, nakabantay ito kahit sa kaliit-liitang aspeto ng operasyon ng linya ng tren para masigurong ligtas at maayos ang biyahe ng mga commuter. Samantala, dumating naman sa bansa ang ikatlong train set para sa North-South Commuter Railway. Yan yung linya ng tren na maglalakbay mula Calamba hanggang Clark. Kasalukuyan itong nasa importation process ng Bureau of Customs at nakatakdang dalhin sa Malanday Depot sa Valenzuela City. Inaasahang darating sa bansa ang isa pang train set sa Oktubre. Target ng ahensya na masimulan ang partial operations sa rutang Valenzuela hanggang Malolos, Bulacan sa 4th quarter ng 2027. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Bistado ang umano'y bentahan ng posisyon sa Bureau of Fire Protection. 500,000 pesos daw ang halaga ng pwesto at timbog dyan ang isang senior fire officer. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Jazz Paredes. Arestado ang Senior Fire Officer 1 na ito na sangkot sa BFP slot for sale modus. Pangako raw ng suspect sa mga aplikante, sureball na slot bilang bagong recruit. Nadakip lang siya matapos magsumbong ang isa sa mga biktima na hiningan niya ng 500,000 piso. Kaya agad ikinasa ang entrapment operation kung saan nagbigay ng 300,000 pesos ang biktima. Since last year pa siya nagsimula. And according to her, pang-5 na itong entrapment operation natin na to. Doon sa naunang 4, according to her, was tigwa 100,000. Pero itong pang-5, ang asking niya rito was 500,000. Ang siste, gumagamit umano ng dummy account ang suspect para makipag-deal sa mga aplikante. Pag nakapost na sa FB page ng BFP yung mga aplikante, randomly, iniisa-isa niyang kinokontak yung mga yon. So pag may sumagot sa mga yon, doon na nagsisimula yung transaction. Ayon sa CIDG, meron din umanong kasabwat sa loob mismo ng BFP na posibleng isang Senior Fire Officer 3. Hindi muna siya pinangalanan para hindi makaapekto sa gumugulong na investigasyon. Sa ngayon, sibak na sa pwesto ang suspect na mahaharap sa kasong robbery extortion in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. Paalala rin ng BFP, walang babayaran para makapasok sa ahensya. Kung may nag-aalok ng instant slot, siguradong illegal yan, kaya isumbong agad sa BFP at DILG. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Jazz Paredes, News 5. Nahuli sa akto ang mga kawatan na nagsi-zipline papunta sa ninakawang gusali sa Binondo, Maynila. Patay ang isang suspect matapos sumunod nitong paputukan ang isang pulis, habang kalaboso naman ang kasama niya. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ongpauco. Pasado alas 10 kagabi nang maispatan sa abandonadong gusaling ito ang dalawang kawatan sa barangay 287 Binondo, Maynila.
Mala zipline ang paraan ng pagnanakaw ng dalawa nang magkabit sila ng lubid para makatawid at malooban ang kabilang building. Nakita ito ng isang concerned citizen ang mga sospek at isinumbong sa mga otoridad. Parang bagging. So nagbagging yung isang suspect papunta sa kabilang building. From there, sinundan siya ng ating kapulisan. Nabulabog daw ang mga kawatan nang rumisponde ang mga pulis. Ang isang sospek nahuli mismo sa loob ng pagnanakawang gusali. Habang ang isa naman, nagawa pang makapag-zipline pabalik sa pinanggalingan nilang abandonadong gusali. Pagdating sa third floor, doon sila nagkatagpo nung suspect na papatakas kung saan bumulot ng baril, pinutokan yung ating kapulisan. Patay ang isang sospek matapos ang engkwentro. Nakuha sa kanya ang baril na ginamit dati nang nasangkot sa iligal na droga ang napatay na sospek. Hawak na ng mga pulis ang naarestong sospek at naharap sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpaupo, News 5. Sagad na ang kapasidad ng emergency room sa ospital ng Maynila. Hanggang sa hallway, may mga nakapwestong pasyente na tinamaan ng leptospirosis. Live mula sa ospital ng Maynila, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, gaano karami ang mga pasyenteng na leptos dyan? Cheryl, hindi lang basta punuan kundi overcapacity na ang sitwasyon ng emergency room dito sa ospital ng Maynila. Bukod kasi sa mga usual cases na dinadala rito sa pagamutan, kapansin-pansin daw yung pagtaas ng bilang naman ng mga dinadalang pasyente rito na pawang may sakit na leptospirosis. Nagmuka ng kwarto ang bahagi ng pasilyong ito dahil sa dami ng mga pasyente. Puno na kasi ang emergency room ng ospital ng Maynila. Ang iba, hindi na kayang mabigyan ng hospital bed kaya nagtsatsaga na muna sa wheelchair habang nasa hallway. Karamihan nakararanas ng mga sintomas ng leptospirosis. Nagsimula raw dumami yan mula lamang nitong Lunes. Sa ngayon, kinakaya po namin. Advocate naman po yung dami ng mga doctors at saka mga nurses po natin. However, yung dagsa ng mga pasyente sa emergency room. So inaasahan din natin na magkakaroon ng strain sa sa workforce natin pati sa abilidad ng ating ospital. Nasa 34 ang bed capacity ng ER ng ospital. Pero ngayon, doble na halos sa mga pasyente nito at patuloy pang nadaragdagan. Kaya ang isang surgery ward, pinagamit na rin muna para sa iba pang tinamaan ng leptospirosis. Isa na riyan ang tricycle driver na si alias Eddie na napalusong sa baha sa Baseco. Namamanas na ang paa niya, naninilaw din ng mata at hinang-hina. Hirap na nga rin siyang magsalita. Laki ako natutuyuan dito, sir. Yung laway. Tapos konting hirit lang, ubo na, gano'n. Gano'n din nga, sir. Dito masisimula. Kwento ng kanyang anak, madalas din daw nag-hallucinate ang kanyang ama o parang nawawala sa sarili. Kapag di ba tulog siya, sir, tapos bigla siyang gigising. Meron siyang hindi niya, nawawalan siya ng concept of time, hindi niya na-differentiate kung nananaginip pa ba siya. Ang 36 anyos namang empleyadong si alias Makmak na taga Bacoor, Cavite, napilitan lamang lumusong sa baha nitong nakarang linggo dahil gusto nang makauwi. Sobrang sakit po ng ulo, naninigip pagkatapos parang parang pinupukpok talaga pagkatapos yung katawan mo bugbog sarado para dinaig mo pa yung dinaig ka pa ng binugbog talaga. Pagkatapos hindi rin po ako makahinga. Sala ko kasi magdidilim na talaga yung panangin ko ng time na yun. Siyam na kabataan din na nakakonfine ngayon sa ospital dahil sa leptospirosis. Isa na riyan ang anak ni alias Abby na bumili lamang daw ng ulam. Kasi ang leptos, di ba madali lang yung ng pagkalat ng bacteria niya sa katawan. Pagdating ko nandiyan na siya sa ICU. Ilan lamang sila sa 62 pasyenteng tinamaan ng leptospirosis na dinala sa ospital ng Maynila mula nitong August 1. Mas mababa pa naman daw ang bilang na yan kung ikukumpara nung Agosto ng nakaraang taon. Pero sabi ng mga doktor, posibleng dumami pa ang mga pasyente bago matapos ang buwan. Paglilinaw din ng mga espesyalista, nagagamot naman ng leptospirosis. Pero hindi may kakailang isa itong nakamamatay na sakit. Sa katunayan, 4 na ang binawian ng buhay sa ospital ng Maynila ngayong buwan lamang. May dalawang stage kasi yan, yung septic phase, immune phase.
primarily kidney natin. No? Hindi na tayo nakakaihi to the point na kailangan silang madialysis. Aminado si Manila Mayor Isko Moreno, puno na talaga ang halos mga ospital sa Maynila dahil sa leptospirosis. Importante lang na alam ninyo na baka kayo ay maantala na mabigyan kagad ng medical attention. Dahil punong-puno po yung ating mga emergency room. Now, if you're willing to wait, you can stay. Cheryl, inatasan na rin ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang lahat ng 44 na mga barangay health centers dito sa lungsod na mag-ikot-ikot na at kumustahin ang kanilang mga residente, lalo na yung mga lumusong daw sa baha o di kaya naman ay natalsikan ng tubig nito. Samantala, mabalik tayo dito sa ospital ng Maynila. Kanina talagang mayat-maya kami nakakakita ng mga dumarating na mga ambulansya dito sa lugar dahil nga sa sunod-sunod ng mga pasyenteng dinadala dito sa pagamutan. Yung tent na pinrovide dito sa area para sa mga kaanak ng mga pasyente, halos punuan na rin yan dahil talagang sa dami ng mga dinadala dito sa area. Nililimitahan na lamang din nila yung mga pinapayagang mag-accompany sa loob nitong mismong ER. At sa ngayon, merong hindi bababa sa 10 na posibleng madagdag pa kakagad dito sa bilang ng mga leptospirosis cases or patients na kasalukuyan ay inobserbahan sa emergency room. At saka idagdag ko na lang din, kasi nung tinanong natin yung ospital kung ano yung mga plano nila in terms of how to accommodate pa yung inaasahan pang influx o dagdag o surge pa ng dami ng mga pasyente. Ang sabi nila, pinapairal na rin daw ngayon yung referral system sa mga iba pang ospital dito sa lungsod ng Maynila. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Bukod sa leptospirosis, dumarami rin ang nagkakadengue sa Barangay Payatas sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Francis Rivera. Araw-araw na kumagmisting at fogging sa Barangay Payatas sa Quezon City. Nangunguna ngayon ang Barangay Payatas sa may pinakamaraming tinamaan ng dengue na umabot na sa 389. Pero karamihan daw ng kaso nakuha sa labas ng kanilang barangay. Gawa na mayroong mga nag-aaral sa labas ng Barangay Payatas. Alam niyo naman po yung Barangay Payatas is ang pangunahing hanap buhay ng iba dito is yung pagiging palero. So nakababad sila the whole day sa mga junk shops, mga trucks or pag-pick up nila ng basura. So may tendency na doon sila nakakagat ng lamok. Ayon naman sa QC Epidemiology Disease Surveillance and QC Health Department, mas mababa ang naitalang dengue cases sa lungsod ngayong taon. 4,079 cases po tayo compared sa 7,519 cases during the same period last year. So approximately mga 46% lower ang dengue cases natin ngayon. Pagtitiyak ng barangay, tuloy-tuloy ang kanilang hakbang para mapababa ang tinatamaan ng dengue sa kanilang lugar. Napatuloy po kami nagpapaging sa ating mga lugar. Tumawag po kayo sa hotline ng Barangay Payatas o sa QC 122 ng Quezon City para agaran po namin mapuntahan kung sino ay may mga positive or merong mga sa lugar nyo ay may mga dengue cases. Ilan sa mga dapat bantayang sintomas ng dengue ay lagnat, pananakit ng katawan, sakit ng ulo at tiyan, pagsusuka, pagtatae at skin rashes. Kung nakikita nilang mild lang yung symptoms, may mga health center po tayo na pwede po doon magpa-check up at meron po doon rapid dengue testing. Mabilis lang po yung result nun at libre. At ang importante po sa atin po sa mga may mga suspected dengue is maaga po magpakonsulta para ma-assess po agad kung pwedeng i-manage health center o kailangan i-refer sa hospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Francis Rivera. Binigyang diin ni Senator Judge Robin Padilla ang kahalagahan ng alias o confidential names. Pati nga raw ang mga bayani may alias, gaya na lang ni dating Senador Ninoy Aquino. Napareact naman dyan si Senator Judge Bam Aquino. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Bago pa man ang araw ng mga bayani, may pa-history class na sa impeachment court si Senator Judge Robin Padilla. Dinipensahan niya ang paggamit ng mga alias sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani
ay may mga alias. Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Juan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Bagamat hindi maalala ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia ang kanyang history class, malinaw sa kanya ang nakasaad sa batas. Sabi ni Attorney, alinsunod sa batas, pwede naman ang alias pero dapat kalakip nito ang tunay na pangalan. Sa kabila niyan, ipinunto pa rin ni Padilla ang kahalagahan ng confidential names. Ang confidential po, ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. Dito na sumagot si Attorney Divina Gracia at pinuntong hindi naman kinikwestiyon ng prosekusyon ang mga alias acknowledgement receipts ng confi funds ni VP Sara. Ang kinikwestiyon nila ay kung bakit walang resibo ng mga binili. Pero si Senator Judge Padilla nanindigan at binanggit pa ang alias ni dating Senator Ninoy Aquino. Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? To be candid, Your Honor, I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Sakto namang sunod na magtatanong ay si Senator George Bama Aquino na napakomment agad sa sinabi ni Padilla. Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman ho siyang confidential funds na, wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Dito na rin nilinaw ni Senator Aquino sa prosekusyon ang kanilang posisyon tungkol sa paggamit ng mga alias gaya ng Mary Grace Piatos at iba pa. Is the prosecution talking about aliases? That was never our point, Your Honor. In fact, the point of the prosecution is that that was never raised by the defense either in their answer or in their pre-trial brief, Your Honor. So to us, that should be a non-issue. Okay, klaklaruin ko lang ha. Ang siyang tao lang pong nagsabi na alias po sila, si Miss Gina Acosta in her testimony. Kanina po, sabi niyo rin na Mr. Ortonio na hindi siya alias or hindi niyo alam. Sa nangyaring yan sa impeachment court, sinabi ni prosecution spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong na kalapastanganan na tila i-level sa mga bayani sina Mary Grace Piatos, Andy Lim, Antonio Pagong, Timon Pusa at iba pa. To be put them on the equal footing is already again an insult to the sacrifices they have made in the country. The sacrifices they have made is actually diametrically opposite to the very practice of which these confidential funds were handled. So hindi po dapat yun ang analogy ang gamitin natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sinita ni Vice President Sara Duterte ang pagtawag sa kanya bilang mastermind ng scam. Sa pambihirang pagkakataon, sang-ayon si Yusek Claire Castro na hindi tama ang paggamit ng salitang mastermind. Pero may buwelta rin ang palasyo, partikular sa mga flood control projects sa Davao City. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. To testify on that. Why do I say that, Your Honor? Scam at mastermind. Yan ang diretsang tawag ng prosekusyon sa kung paanong ginastos ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang confidential funds. We, the prosecution, we just want to call a spade a spade. To us, it was a scam that was masterminded by the Vice President. Sa isang punto, tinawag ng testigo na brat si VP Sara. Pinalagan niya ng bise. Kung talaga raw malakas ang kaso, hindi na kailangan ng ganyang mga madramang salita. Ang pang-iinsulto ay patunay umano ng mahinang argumento o ebidensya. Natanong din tungkol dyan ng palasyo. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente,
na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. Pero in fairness naman, maging si Castro, hindi pabor sa paggamit ng salitang mastermind. Ang salitang mastermind, definitely it's a general term. Maaari mo magamit. Pero kung ipapatungkol mo ito sa particular na tao, hindi siya magandang gamitin. For me as a lawyer, hindi dapat gamitin. Hindi lang yan ang banat ni VP Sara sa kanyang inilabas na statement. Aniya, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan pero tila walang mananagot dahil ang prioridad daw ng administrasyon ang impeachment, ang paghahati-hati ng 2027 budget at ang paghahanda kung paano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto. Bagay na hindi pinalampas ng Malacanang. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Lubog daw sa baha ang lungsod ni VP Sara kung saan ang mga kapatid niya ang mayor at congressman. Ayon pa sa palasyo, hindi lang yan dahil sa ulan, kundi dahil 10 taon nang walang dredging sa lugar. Kaya inutusan na raw ni Pangulong Bongbong Marcos si DPWH Secretary Vince Tison na ayusin ang problema. At kung pananagutan ang pag-uusapan, Nagsalita na rin po si Ombudsman Noying Rumulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking po dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon. nauna nang bumuelta si Congressman Paulo Duterte sa pagtawag ng ombudsman sa Davao City bilang epicenter ng flood control projects. Sana raw, huwag padalos-dalos si Remulla sa mga binibitiwan nitong salita at baka ikasira ito ng kredibilidad ng institusyon. Kung iimbestigahan daw ang Davao City flood control projects, dapat hindi lang sa panahon ni Pulong kundi pati nung Nograles pa ang kongresista. Wala raw dapat piliin at dapat walang exempted sa investigasyon. Sabay tanong ni Pulong, kamusta na yung investigasyon sa trillion pesos flood control project corruption mula 2023 hanggang kasalukuyan? Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Naospital ang nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada matapos umanong may lumagatok sa kanyang tuhod. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology o BJMP spokesperson J. Rex Bustinera, nangyari yan habang papunta si Senator Estrada sa kanyang scheduled check-up kaninang umaga. Nakaramdam daw ng matinding pananakit ang senador. Dinala siya sa Cardinal Santos Medical Center para sa x-ray. Itinanggi naman ni Bustinera ang mga naunang report na nadulas ang senador habang naliligo. Dati nang sinabi ng kampo ni Senator Estrada na may iniinda siyang osteoarthritis. Nakakulong siya sa New Quezon City Jail dahil sa kasong plunder na nag-ugat sa maanumalyang flood control projects. Itinuturing daw ni Pangulong Bongbong Marcos na kaalyado ang lahat ng mga leader ng lokal na pamahalaan at hindi lang si Naga City Mayor Leni Robredo ayon sa palasyo. Sinabi yan ni Palace Press Officer Claire Castro habang pinapaliwanag ang Local Government Support Fund. Ginamit niya kasing halimbawa si Mayor Robredo na tumanggap ng nasabing pondo. Ayon kay Castro, na ipakita ni Mayor Robredo ang kahalagahan ng pondo ng hindi namumulitika. Minsan nang lumutang ang alyansang Marcos-Robredo nang pumunta ang Pangulo sa Naga City nitong Pebrero. Nag-turnover ang Pangulo noon ng 500 million pesos na pondo para sa retrofitting and modernization ng Jesse M. Robredo Coliseum. Una nang iginiit ni Castro na walang kinalaman sa politika ang nasabing pondo. Lahat naman po sa paningin ng Pangulo. Lahat ng bayan, lahat ng leaders, itinuturing niya yan na dapat ay kaalyado. Kaya nga dapat magkakaisa tayo. So doon lang sa mga obstructionist lang naman, nagkakaroon ng ibang pananalita ang Pangulo. Matagumpay ang kauna-unahang telesurgery kung saan ang pasyenteng nasa Pilipinas na operahan ng doktor na nasa China. Kung paano yan nangyari, alamin sa Frontline Report ni Mobile Journal, Denise Valdez Sancho. With the surgeon doing the robotic surgery from China, and
the patient being here in the Philippines. Isang 53 anyos na lalaki ang tagumpay na naisalang sa kauna-unahang telesurgery sa Urology Center of the Philippines. Malayo ang doktor pero napagalaw niya ang robot na nag-oopera sa pasyente. Merong console at gamit ang sobrang linaw at magnified na screen, kita ng surgeon ang loob ng katawan. The main advantage of the robot, one, you have less blood loss, less scarring, faster recovery. And for the surgeon, it will be economic because the surgeon is doing the surgery in the console, sitting right there, without any fatigue. Internet ang gamit. Pero syempre, alam niyo naman ang internet sa Pinas. Kaya meron pa ring backup. Actually, it will not affect the outcome of the surgery because you have an expert surgeon right here in the Philippines who's going to take over the surgery. Makalipas ang 5 oras, tagumpay na natanggal ang cancerous prostate ng pasyente sa tulong ng telesurgery. With the lack of surgeons across the country, the future here is that you can have these robots in different municipalities, in different islands, but you cannot provide all the doctors. So the doctor, the expert surgeon can be here in Manila doing the operation through the console, through the internet, with the patient either in Masbate, in Sulu. Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile Journal Denise Valdesancho. Maagang umexit si Pinay tennis star Alex Ayala sa US Open Mixed Doubles Tournament. Tinalo sina Alex at ang kanyang partner na si Felix Auger Aliassime na mag-asawang sina Gael Monfils at Elena Svitolina. Final score, 4-1, 4-1. Tuloy ang paghahanda ni Alex sa Women's Singles Tournament pero wala pang schedule at kung sino ang kanya mga katapat. Bago yan, spotted naman si Alex na nanonood ng exhibition match ng tennis icons na sina Roger Federer at Andy Roddick. Si Federer na isa sa mga idolo ni Alex ang nanalo sa nasabing match. Ang pangmalakasang tandem ni na Arina Sabalenka at Novak Djokovic. Tinalo sila ni na Katerina Senyakova at Henry Paten. Susunod, puting na pagtripang silaban ng mga lasing na kabataan sa Laguna. Malakas na hanging may kasamang alikabok na mataan sa Senado at iba pang bahagi ng Pasay. At Ivana Alawi, may pasaring sa mga gumagawa raw ng ibang issue sa gitna ng flood control scandal. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinaalalahanan ni Senate Presiding Officer Cheese Escudero na huwag gawing trial by publicity ang nangyayaring impeachment trial. Dapat daw mas matimbang ang mga ebidensya kaysa sa opinyon ng publiko. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Walang ligtas. Yan ang mensahe ni Presiding Officer Cheese Escudero sa impeachment court. Hindi lang kay Vice President Sara Duterte, hindi lang sa prosecution, hindi lang sa defense, kundi pati sa mga senator judges. Lahat may dapat sundin at bago niya paalalahanan ng ibang panig, inuna niya ang sariling bakuran. The chair reminds all senator judges first to observe the impartiality and political neutrality required by their oath and the rules. Paalala ni Escudero sa mga senator judge, may karapatan silang magtanong at sumuri ng ebidensya, pero dapat manatiling patas at neutral. Hindi raw dapat ang pagtanong ay mauwi sa pangaharas o partisan advocacy. The line is clear. Senator judges may test the evidence here under oath and on the record, exercising the cold neutrality of an impartial judge.
Sa madaling salita, pwedeng magtanong pero huwag umaktong prosecutor o defense counsel. At kapag lumabag ang isang senator judge sa impeachment o Senate rules, pwedeng humantong sa pagsampa ng ethics case. Pero hindi lang sa mga senator judge ang may babala dahil merong Rule 18 ang impeachment proceedings. Sakop nito ang presiding officer, senator judges, prosecution, defense, ang ini-impeach na opisyal, mga abogado at mga witness. Ang punto ng presiding officer, huwag itong gawing trial by publicity. You know who you are, and based on the records, we know who you are. Just turning it into a circus and weaponize the media to substitute public outrage for actual evidence. Para maiwasan yan, may suggestion si Escudero, magtalaga ng spokesperson na hindi kasama sa legal team. Dahil para sa mga abogado, sa court dapat lumaban, hindi sa court of public opinion. Ang lalabag, may kaparusahan. First offense, public reprimand at permanent record sa court. Second offense, multa na hanggang 30,000 pesos per violation. Kung abogado ang lumabag, pwede ring i-refer sa Integrated Bar of the Philippines o sa Supreme Court. Pati ang pananalita, may limitasyon. Kasama rin sa warning ni Presiding Officer Escudero sa mga abogado ng depensa at ng prosekusyon ang pagbabawal sa paggamit ng improper language o yung mga offensive at abusive na salita sa loob man ng korte o sa mga interviews at social media. Ginamit pang halimbawa ni Escudero ang mga salitang mastermind, scam at modus operandi na sinabi ng ilang abogado nitong mga nakaraang araw. At dito pumasok ang Facebook post ni Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Nagkomento siya sa issue ng misleading questions sa hearing. Depensa naman ni Ligutan, nagtama lang daw siya ng mali. Ang pagtatama ng mali ay kailanman hindi ipinagbabawal kahit sa loob ng impeachment court ito. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. Pero para kay Escudero, kung counsel ka ng isang panig, may limitasyon ang sinasabi mo sa labas. If you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened. May pasaring din si Ligutan sa defense team, kaugnay sa usapin ng humility o pagpapakumbaba. The defense cannot lecture me on humility. If there's somebody who needs to be reminded about humility, it's them. It is the opposite of humility. It is pride, not to admit a mistake, or worse, call out someone who simply corrected that mistake. Sabi naman ni Escudero, maaring ang binabanggit ni Defense Attorney Christine Ferrer na pinapayagan na itanong sa korte ay ang leading questions at hindi ang misleading questions. Sumang-ayon dyan si Ferrer, pero umalma ang kasagutan noon ni Ferrer na si Attorney Lorna Capunan. I'd like to manifest though that, again, the statement of counsel is misleading because it was very clear. It was very clear, and the transcripts will show that the immediate phrase which led to my remark was not about leading, it was about misleading, Your Honor. If I heard it, if the whole legal profession heard it, if this courtroom heard it, if the outside audience heard it, then it must be, it is what it is. She had said misleading is allowed, and I responded to that, and I'd like that to be on record, Your Honor. Let us not mislead again this honorable court. Sa uli, sabi ni Escudero, malinaw ang nasa transcript ng pagdinig. Bibigyan na lang ng kopya ang magkabilang kampo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Wala na pong binabantayan ng Pag-asa na bagyo na malapit sa ating area of responsibility dahil nakalabas na dito sa tinatawag nating information domain at advisory domain ng Pag-asa itong dating bagyong Obet. Pero nandyan pa rin po yan sa may katimugang bahagi ng Japan. Although umina yung ating habagat is dumadaloy pa rin po yan patungo dito sa bagyong may international name na Saudel o yung ang dating bagyong Obet. At nakaka-apekto pa rin dito sa western section ng Luzon. Ito pong dating bagyong Obet ay kikilos, pasilangan
Kanluran patungo dito sa general area ng Eastern China na kung saan hindi na po natin inaasahan niyang pumasok pa sa anumang bahagi ng ating kalupaan or sa ating area of responsibility. Pero kung papansinin nyo dito sa bandang gilid ng ating bansa, yung ating monsoonal trough ay nananatiling aktibo na kung saan meron pang mga posibleng sirkulasyong mabuo dyan sa mga susunod na araw. At magpapalakas ng ating habagat ngayong papasok na weekend. Sa ngayon, posible pa rin po yung ating kalat-kalat na pagulan at medyo mahangin yung ating conditions dito po sa areas ng Central Luzon, lalong-lalo na sa Zambales at Bataan, maging dito sa areas ng Ilocos Region, kasama po dyan ang area ng mga kabundukan ng Cordillera, maging dito sa Benguet at Baguio City. Posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan dito sa ilang bahagi ng Cavite, Batangas at Laguna, maging dito sa Occidental Mindoro. At sa mga susunod na araw, lalong-lalo na sa Biyernes hanggang Sabado, mas madadagdagan pa yung ating mga pagulan dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Dito nga sa Metro Manila, bagamat nagpapakita po yung ating araw, maula po yung panahon natin at anumang oras sa maghapon, posible tayong makaranas ng mga pagulan at thunderstorms. Kaya bukas, sa may mga lakad at aalis ng bahay, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Magagamit po natin yan sa mga biglang buhos ng malakas na pagulan, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms. Usually, magsapit po yan ng hapon at gabi. At sa mga susunod na araw nga, mula Biyernes hanggang Sabado, mas madadagdagan pa yung ating tsansa ng pagulan dahil sa pagbabalik muli o paglakas ng ating habagat o southwest monsoon. At kanina nga, mga kapatid, meron tayong mga malalakas na bugso ng hangin na minsan may kasamang mga alikabok dyan po sa area ng Senate at sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ang isa po nating nakikitang dahilan dyan ay yung tinatawag nating turbulence at eddies. Ngayon, kapag meron tayong malalakas na hangin na sa pagkakataon ngayon ay dulot ng ating habagat, may mga pagkakataong nagkakaroon tayo ng salubungan ng hangin sa sarili niya o yung tinatawag nating convergence ng hangin, or minsan tumatama rin po yan sa mga bahay, sa mga buildings o malalaking gusali na kung saan nagkakaroon tayo ng turbulence o eddies o ang tinatawag nga nating magulong daloy ng hangin. Kaya minsan may mga pagkakataon may pababang hangin dyan, nagpipick up po yan ng mga alikabok o mga debris. Pero ito po ay hindi naman po nagtatagal. Nakadepende pa rin yan sa tagal ng bugso ng hangin at sa lakas ng bugso ng hangin na nangyayari sa inyong lugar. At yan muna ang latest sa ating ilagay ng panahon. Muli ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, na lagi may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Miyerkules. Malungkot na balita po sa music industry. Sa edad na 80, pumanaw na po ang country music legend na si Dolly Parton. Nasa frontline ng balitang yan, si Entertainment News correspondent MJ Marfori. Mga kapatid, paniguradong familiar kayo sa kantang ito. Memories, that's all I am taking with me. Goodbye. Please. I Will Always Love You. Ito pang isa. Love with each other. Islands in the street. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. Ilan lang ang mga ito sa mga sumikat na kanta ng American legendary country music singer, songwriter, at cultural icon na si Dolly Parton. Sa higit 6 na dekadang career ni Dolly, umabot ng higit 100 million records ang naibenta niya. Nanalo rin siya ng 11 Grammys at natatanging best-selling musical performers. Jolene, 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 Jolene. Oh, I'm begging of you, please don't take my man. Nitong Martes, kinumpirma ng kanyang pamilya ang pagpanaw ni Dolly Parton sa edad na 80. It is an honor that is mixed with absolute pride and great sadness. But sadness lies with us, not with Dolly. Dolly has lived in the light and is in the arms of Jesus, surely met by Carl, her parents, and countless others who have watched her and longed for her to meet them in the heavens. Rest in peace, Aunt Dolly. Nagluksa maging ang ilang sikat na mag-aawit. Ang American singer na si Kelly Clarkson nagpost din ang kanyang pagdadalamhati sa pagpanaw ni Dolly. Ibinahagi rin ni Eminem ang sulat sa kanya ni Dolly matapos ang kanyang performance noon sa Rock and Roll Hall of Fame.
Ilang fans din ang nakiramay habang may ilang nagbahagi ng makasaysayang alaala noong nabubuhay pa si Parton. Magkakaroon ng small private service para sa immediate family ng legendary country singer. Nag-post naman si US President Donald Trump sa kanyang X-account. Bilang bahagi ng kanyang pakikiramay, isang linggong naka-half-mast ng American flag na nagsimula alas 6 ng gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, 4 na dineklarang nawawala sa South Korea, magkakasunod na natagpuan ng bangkay. at interim water service provider sa San Jose del Monte humahanap na ng mga solusyon sa problema sa supply ng tubig ng mga residente. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Humahanap na ng mga solusyon ang interim water service provider ng San Jose del Monte, Bulacan para sa pawala-walang supply ng tubig sa lungsod. Sa kabilayan ng umiiral na kautusan mula sa korte at samot-saring problemang iniwan daw ng nakaraang water provider. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Naabutan naming naglilinis ng motorsiklo ang motor taxi rider na si Jerome Hugan sa self-service car wash sa San Jose del Monte, Bulacan. Wala raw kasing maayos na supply ng tubig sa kanilang bahay. Hirap, sir. Basta dun sa amin, ilang buwan na ngayon, wala pa rin supply. Okay. Pero yun dun sa nanay ko, parang alternate. Kunyari, ngayong araw na to meron. Tapos kinabukasan naman, wala. Si Aling Jonah Marino naman, hirap na sa kalagayan nila lalo't 3 araw na silang walang supply ng tubig. Tulad yung nanay, mga estudyante, ang hirap pag walang tubig. Lalo na mga estudyante, hindi nakakapasok minsan kasi yun yung dahilan. Di mo pagluto ng almusal, di makaligo, absent yung mga bata. Pila balde rin ang ilang residente para makiigib sa mga water refilling station. Ilang taon na ring inirereklamo ng mga residente ang pawala-walang supply ng tubig sa lungsod. Yan ang dahilan kung bakit pinutol ng LGU ngayong taon ang joint venture agreement sa Prime Water Infrastructure Corporation na nagsimula noong 2018. Pumirma naman ng panibagong agreement ang LGU sa kanilang interim water service provider na Metro Pacific Bulacan Water. Pero hindi pa tuluyang nakakapag-take over ang LGU sa water system ng lungsod dahil may umiiral na injunction mula sa korte. Sa kabila niyan, doble kayod na ang Metro Pacific Water Bulacan sa pagsasaayos ng mga linya ng tubig. Napakarami raw kasing sirang koneksyon at hindi gumaganang water station ang tumambad sa kanila mula sa dating provider. Nag-turnover tayo noong June 5, 2026. Napakadaming kailangang ayusin at medyo nakakadismaya yung sitwasyon natin. No? Meron din tayong mga 900 leaks na na-verify na hanggang sa ngayon or noong time na nag-take over tayo is hindi pa rin nakukumpuni. At merong mga pasilidad na sira-sira at merong mga kailangang habulin pertaining to water quality standards. Tuloy-tuloy din daw ang tulong sa mga apektadong komunidad gaya ng pagde-deliver ng malinis na tubig. Dinagdagan na rin nila ang mga dinedeploy na water tankers para sa mga residente. Kung kabuuan ang pinag-uusapan natin, taon ang kakailanganin natin dito. But of course, iyan, hindi natin hihintayin yung long-term projects. No? Parallel to this, gumagawa na tayo ng mga aksyon katulad ng pagpapareactivate ng mga hindi gumaandar na mga deep well. Isa yun sa mga ginagawa natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Dumepensa si Bulacan Governor Daniel Fernando nang hindi niya masagot kung anong nangyari sa 41 billion pesos na flood control budget ng Bulacan. Git niya, hindi naman dumaan sa opisina niya ang pondo kaya kahit siya ay nagtatanong din daw. Narito ang Frontline Report.
Kabi-kabilang pagbaha ang problema sa Bulacan. Nakita nga ulit yan sa pananalasa ng habagat kamakailan. May pondo naman para sa flood control projects, pero saan nga ba kaya ito napunta? Nag-check nyo na ho ba ang GAA? Kasi nga po, 41.3 billion ang pondong inilaan sa Bulacan sa loob lamang po ng 4 na taon, Governor. Opo. So, yan po yung saan. Actually, tika po, i-check ko muna po kasi wala po kasi hawak na dati. Kayo mismo, inyo na ho bang nakita ang provision ng pambansang budget for the province ng Bulacan mismo o hindi nyo ho tinitignan? Hindi po. Dumadaan po kasi sa ng panaliwigan yan. I don't know. Wala po akong knowledge about it. So, tatanungin po natin tinatanong ko po ang ating Treasurer's Office. Ang bahaging ito ng panayam kay Bulacan Governor Daniel Fernando sa programang Ted Filon at DJ Chacha noong August 20, nag-viral at inulan ng batikos. Hindi kasi masagot ng gobernador kung anong nangyari sa pondo. Hindi naman daw anya dumaan sa kanila ang mga proyekto ng DPWH. Depensa pa ni Gov. Wala sa aking harapan ang kompleto at eksaktong datos na kailangan upang makapagbigay ako ng responsableng sagot sa sandaling iyon. Inako naman daw niya na may pressure siyang nararamdaman dahil sunod-sunod daw ang tanong sa kanya. Pero ang napagsasabing hindi ko alam sa isang tanong na nangangailangan ng eksaktong datos ay nangangulugang wala akong alam o walang pakialam. Hindi rin ito patuloy ng kapabayaan, pagiging irresponsableng pinuno, at lalong hindi ito maaaring gawing ebidensya ng pagkakasangkot sa anumang anomalya. Kahit nga rin daw siya, may mga tanong. Saan napunta ang 41 billion? Bakit lubog pa rin sa baha ang Bulacan? Doon na lang sana. Ang masasabi ko lang, he was barking at the wrong tree. Kasi iyan din ang tanong ko eh. Tanong ko po yan noong pa man. Dumipensa rin ang Malacanang para kay Fernando. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pwedeng husgahan si Fernando kung di niya alam ang isasagot. Kahit naman po yung Pangulo nung siya ay nagkaroon ng inspection, ay doon lamang din niya nakita at nadinig mula doon sa isang barangay official na yung mga proyekto ng DPWH, lalong-lalo na sa panahon ni dating Pangulong Duterte at umabot sa panahon niya, ay hindi po nagre-report. So wala pong turnover sa LGU ng mga proyekto ng DPWH. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, may kasamang pahaging si Ivana Alawi habang naghahanda ng relief packs para sa mga binaha. Sa latest video, ipinakita ng social media personality ang nakahilerang canned goods, bigas at pati imported na mga tsokolate. Yan ang laman ng ipamimigay niyang relief packs. Sa caption ng post na yan, sinabi po ni Ivana na kamusta na kaya ang flood control. Dagdag niya, habang may lumulubog sa baha, hindi raw sila makakalimot. Hirit pa ni Ivana, huwag gumawa ng ibang issue para matakpan ang mga pinaka-importanting usapin. Kahapon lang, sinabi ng PAGCOR na pinagmulta nila ng 1 milyong piso ang isang gaming company dahil sa promotional campaign ni Ivana sa pamamahagi ng mamahaling cellphone. Susunod. At mga atletang robot sa China, nagpakitang gilas sa pagtakbo at tennis. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam
sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naglaban sa iba't ibang sports ang mga humanoid robot sa Beijing, China. Nakapagtala pa sila ng record sa 100 meters sprint. Narito ang Frontline Report. May hiyawan at talon pa. Sa gitna yan ng labanan ng robot sa table tennis. Para yan sa Second World Humanoid Robot Games sa Beijing, China. Ang nagwagi ang humanoid robots ng Peking University Beijing Academy of Artificial Intelligence team. Isang hardware platform lang naman daw ang ginamit sa kalabang University of Hong Kong Smash. Pero ang target ng kompetisyong ito, gawing mas natural ang kilos ng bots. Higit 600 team sa buong mundo ang lumahok dito. Heto pa nga ang tutuli ng mga lumaban sa 100-meter semifinals. Nagkarera riyan ang 2 Tiangong Ultra Robots at 3 Honor Robots. Nabasag nila ang record sa preliminary round na 9.39 seconds. Naabot ng Tiangong Ultra Robot ang finish line sa bilis na 8.85 seconds. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Chivaria, News 5. Susunod, pambato ng Ethiopia sa Miss World 2026. Naging emosyonal ng ikwento ang pagdukot at pagpatay sa kanyang kapatid, ang suspect best friend ng beauty queen. At sa ating alaman, balikan natin ang alias ng ating mga bayani. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nabiktima ng brutal na pagpatay ang kapatid ng kandidata ng Ethiopia na lumalaban ngayon sa Miss World 2026. Sa head-to-head challenge, ikinwento ni Ruth Yirgalem ang pagkidnap at pagpatay sa kanyang ate na balak daw sana siyang surpresahin bago ang pageant sa Vietnam. Ang masakla pa, ang 10 taon na niyang best friend ang dumukot at nanghingi sa kanila ng 1 milyong pisong ransom. Sa kabila ng trahedya, pinili pa rin ni Yirgalem na ituloy ang pagsabak sa 73rd Miss World. Yan ay para isulong ang advokasya para sa mga kababaihan at batang biktima ng pang-aabuso. Mga kapatid, kapag sinabi mong alias, ang madalas una nating naiisip ay pulis o suspect sa kung anuman. Pero matagal na pong ginagamit ang alias o nickname o palayaw. Noong panahon ng himagsikan, marami pong bayani ang may mga palayaw o sagisag pangalan. Si Jose Rizal, kilala po bilang Dimasalang at Laong-Laan. Si Marcelo H. Del Pilar naman, Plaridel ang alias. Si Andres Bonifacio naman, May Pag-asa ang palayaw. Ang lalim, di ba? At hindi lang yan para magmukhang misteryoso, ha? Noong panahon po ng mga Kastila, mahalaga ang paggamit ng alias para makapagsulat, makapag-organisa at para makalaban ng hindi agad nakikilala ng mga otoridad. Kumbaga, parang naka-on ang privacy mode. Hindi lang uso ang alias noong panahon ng Kastila dahil si dating Senator Ninoy Aquino may alias din na Marshal Bonifacio.
Marshal para sa martial law at Bonifacio for Fort Bonifacio kung saan po siya kinulong. Masyado namang seryoso ang usapan natin. Sige, medyo baliin natin. Doon naman tayo sa mga pangalan sa sikat na anime na Dragon Ball. Si Goku, Kakarot. Sounds like carrot, di ba? Si Vegeta, vegetable. Si Raditz, radish. Si Nappa, Nappa cabbage. Si Broly, broccoli. At si Bardock, burdock, na isang uri ng root vegetable. Nakakapagtaka pa ba yan? Isaang planeta ba galing ang mga sayan na yan? Hindi ba't sa planet Vegeta? At ito pa, ang salitang sayan ni Rumble na Japanese na yasay na ang ibig sabihin, abay gulay. Mga kapatid, iba-iba man ang panahon. Mula sa mga bayani na gumamit ng sagisag pangalan hanggang sa mga sayan na may pangalang pang-grocery. Kahit alias pa ang gamit, kilala natin sila at meron po silang muka. Yan po ang ating K-Alaman. K-Ogi. Susunod, News 5 exclusive. Lalaki umamin sa pagpatay sa ka-meet up niya sa Bacoor, Cavite. Ang katwiran niya, binidyuhan daw kasi ng biktima ang kanyang ari. At 4 na dineklarang nawawala sa South Korea, magkakasunod na natagpuang patay. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinatay ng isang lalaki ang ka-meet up nitong binata sa Bacoor, Cavite. Depensa ng suspect, binidyohan kasi ng biktima ang kanyang maselang bahagi. Nasa frontline na balitang yan, si Mr. Exclusive, Gary De Leon. Sa damuang lote na ito sa Bacoor, Cavite, natagpuan na naaagdas ng bangkay ng isang 28 anyos na lalaki noong August 20. Base sa medical report, may tama ng bala sa leeg si alias Dench na dahilan ng pagkamatay niya. Sa backtracking, nakita sa CCTV ang biktima na naglalakad kasama ang isang lalaki noong August 13. Pero makalipas ang ilang minuto, lumabas mula sa damuang lote ang lalaki pero mag-isa na lang. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita rin ang lalaki na may dalang shopping bag na may suot na sombrero at nakapagpalit na ng damit. Hindi matukoy ng mga pulis ang pagkakakinlanlan nito base sa CCTV. Pero sa isang bypass operation, isang lalaking naaresto ang umamin sa pagpatay kay alias Dench. Ayon kay alias Richard, nakipag-meet up daw siya sa biktima noong August 13. Maayos naman daw ang usapan nila ng una, pero bigla raw siyang binidyohan habang nakahubad at kita ang mukha. Pinigilan ko po siya sa kaka-video niya. Sabi ko, patayin mo na yung video mo kasi naka-live ka pa man din. Sabi ko, wala to, collection lang. Ayaw niya talagang tumigil sa kaka-video. Yun na po, doon na po ako parang nag-init po yung ulo sa kanya. Sinubukan raw niyang agawin na lang ang cellphone para burahin ang mga video. Nakipag-agawan ako ng cellphone sa kanya, ayaw niya po talaga ibigay hanggang sa itulak ko na po siya doon sa may part ng tubig. Matapos ang krimen, ibinenta raw niya ang mga nakuhang gamit ni Dench at nagawa pang mag-shopping bago umuwi. Sinampahan ng kaso sa illegal drugs si Richard at sasampahan rin ng kasong homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sinusubaybayan ngayon sa South Korea ang kaso ng mga missing persons sa Jeju Island. Ilan kasi sa mga nireport na nawawala, natagpo ang bangkay na. Narito ang Frontline Report. Isang farm, isang bangkay at isang tanong. Paanong hindi agad natagpuan ang isang taong higit 3 buwang nawawala pero naroon lang pala malapit sa kanyang tinutuluyan? Sa isang palm farm sa Jeju Island, South Korea, natagpo ang patay ang pinaniniwalaang ang 37 years old na si Jang Miran. August 24 nang matagpuan ang kanyang labi. Ang mas nakakagulat, 400 meters lang ang layo nito sa accommodation niya noong Mayo. May 12, huling nakitang umalis si Miran sa kanyang tinutuluyan.
Makalipas ang 3 araw, inireport siyang missing ng kanyang boyfriend. Dapat simula na sana ito ng isang masinsinang search, pero may isang desisyong nagpabago sa takbo ng kaso. Case closed na raw ito, sabi ng pulis na si alias Bu. Nakumpirma na raw kasi nila na ligtas naman si Miran kahit wala siyang napakitang ebidensya. Lumipas ang mga araw, naging linggo hanggang sa naging buwan. July 19, muling nag-file ng missing report ang pamilya ni Miran. Pero sa pagbalik nila sa kaso, may isa pang problema. Ang ilang surveillance footage sa mga lugar na may kaugnayan sa pagkawala ni Miran, nawawala na raw. At pagkalipas ng ilang linggo, natagpuan na ang kanyang bangkay. Dito nagsimula ang malaking misteryo dahil hindi lang pala isa ang missing person case. Meron pang ibang nawawala. Gaya ng 60-year-old na lalaki. Nawala noong July 2 at natagpo ang patay noong August 22. Sino ang pulis na humawak sa kaso? Si alias Bu. Sa kabuuan, 4 na bangkay na ang natagpuan sa Jeju Island. Pare-parehong idiniklarang missing at pare-pareho ring isinira agad ang kaso. Ito ang matindi. May 298 missing person cases na hinawakan si alias Bu. Lahat ng yan, muling sinisilip ng mga otoridad. Sa record ni Bu, napag-alaman dati na pala siyang nasuspend dahil sa pagpasok sa banyo ng mga babae. Sa ngayon, 4 na senior officer na niya ang pinatalsik sa pwesto habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Hindi raw natatakot ang prosekusyon na iharap si Colonel Dante Lachica na siyang sentro ng usapin ngayon ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero giit nila, pinag-aaralan pa kung dapat nga bang gawin pa itong witness sa impeachment trial. Narito ang Frontline Report. Sa pagtalakay ng confidential funds ng Office of the Vice President, umiikot lang ito sa usapang si Colonel Raymond Dante Lachica, ang tunay na nag-disburse ng milyon-milyong pisong pera. Siya raw kasi ang inatasan mismo ni Vice President Sara Duterte. Pero ang prosekusyon, hindi pa masabi kung ihaharap ba siya bilang testigo sa impeachment trial. Kung ang mismong lead house prosecutor ang tatanungin, I am more inclined not to present Lachica and Nolasco. My position is simple. For me, maliwanag na ang naging testimonya ni Gina Acosta. Ganyan din ang pananaw ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Personally, I don't think there's any more need for Lachica. Pero paglilinaw ni Attorney Capunan, hindi sila natatakot sakali mang tumistigo ito. It's not in our vocabulary. No. Natatakot is not in our vocabulary. We're here to speak to the truth, and we're here to present the truth through our documents and our testimony. Yan din ang binigyang diin ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney J. Tolosa. Gate niya, may kaakibat na serious inherent risks ang pagpapatawag ng potential hostile witness. Ayon kay Tolosa, kailangan munang tukuyin ng prosekusyon kung talagang kinakailangan ang testimonya ni Lachica upang maabot ang kanilang evidentiary targets. Lalo pat tumestigo naman na sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Absolutely necessary pa ba siya para patunayan namin yung essential evidentiary targets namin? Yun. So, kaya hindi pa namin masarado yung decision ngayon, hindi pa kami tapos. No? So, after we present these other witnesses pa, then we'll make a definitive decision. Pero si Lachica, handa raw humarap at tumestigo oras na ipatawag. Handa raw siyang sabihin ang katotohanan alinsunod sa applicable na batas at security restrictions. Pinag-aaralan din daw ng defense team ni VP Sara kung ihaharap ba nilang testigo si Lachica. Ayon kay Defense Panel spokesperson Attorney Michael Poa, hihintayin muna nilang matapos ang presentasyon ng prosekusyon. So maybe after nitong Article 1, mag-uusap rin kami ng ating mga co-counsels para tingnan kung sino ang mga kinakailangan naming i-present. Pero sa ngayon, since hindi pa po tapos yung Article 1, hindi pa kami makapagsasabi kung sino talaga ang mga testigo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz, eto na nga!
Mga kapatid, ito na nga. Natural at walang halong AI or artificial intelligence ang mga bagong proyekto ni Hollywood Jack of all trades, Jon Favreau. Sasabak po siya sa isang National Geographic documentary. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori exclusive. Mula Avengers, Iron Man, The Mandalorian. Life's not fair. Is it, my little friend? At ang animated version ng The Lion King. Ilan lang yan sa mga successful films na pinangunahan ng Hollywood Jack of all trades, Jon Favreau. Mula cinematography, costumes, writing and production, winner na winner talaga. Pero etong matindi. This time, sasabak naman sa kakaibang proyekto si Favreau, ang hit Hulu at National Geographic documentary na Lion. Mahuhuyo nito ang mga produksyon na gawang AI o artificial intelligence. All natural kasi ang bagong programa ni Favreau, hindi manipulated by any major film enhancement. As a filmmaker, you have tremendous control over all aspects of the story in the editing room. Here, the only thing we could do is decide what lines to follow. We added music and we had the editing room. Everything else was as it was served to us from Mother Nature. Ayon pa nga kay Favreau, 4 years nilang sinubaybayan ng mga leon sa wildlife. Multitasking ang peg niya dahil sinabay niya ito sa mga proyekto niya sa Star Wars universe. O diba? Super filmmaker yan! Ang mga bagong pelikula niya, for everybody, para happy. I think we have to not lose sight of what's really in the world. And I know for my kids' generation, spending time with real people doing real things, watching real images, I think there's a space for that to help balance things out. Napapanood ang Lion sa Disney Plus Philippines. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.